Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at umaasa. Handa na ba kayong muling buksan ang inyong mga puso sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at sa tunay na halaga ng isang tao? Sabi nila, ang yaman at kapangyarihan daw ang sukatan ng pagkatao. Pero paano kung ang taong hinuhusgahan mong hamak at mababa ay siya palang may hawak ng susi sa iyong buhay at sa iyong puso? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni na Alon at Hiraya sa Mo, ang halaga ng puso. Humigpit ang kapit ni Hiraya di Masalang sa nanlalagkit na strap ng kanyang lumang bag. Sa harap niya tila isang dambuhalang halimaw na bakal ang nagbabantay, ang nagtataasang tarangkahan ng Hacienda Ilustre. Kumikinang ang gintong titik ay sa gitna nito, sa ilalim ng sikat ng araw, na para bang nangungutya sa kanyang kupas na bestida at sapatos na may bakas pa ng alikabok mula sa Baryo Amihan. Para sa paggagamot ni Inay, para sa kinabukasan namin, paulit-ulit niyang bulong sa sarili, isang dasal na nagbibigay lakas sa kanyang nanginginig na mga tuhod. "Excuse me po," mahinang sabi niya sa gwardiyang sumilip mula sa maliit na bintana. "Ako po si Hiraya di Masalang, ang bagong tutor." Sinuri siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Hindi man lang tinatago ang pagdududa sa mga mata nito. Ilang saglit pa itong may tinawagan sa telepono bago bumukas ng dahan-dahan ang malaking tarangkahan na may tunog na tila isang pag-ungol. Bawat hakbang ni Hiraya papasok sa malawak na hardin ay parang pagtapak sa ibang mundo. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang mga bulaklak ay mas makulay, at ang mansyon sa dulo ng daan ay mas malaki pa kaysa sa lahat ng bahay sa kanilang baryo kung pagsasama-samahin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang bigat sa hangin. Isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pag-iisa. Napatigil siya sa paglalakad nang may marinig siyang umuugong na tunog. Isang nagniningning na pulang sports car ang humarurot papasok. At biglaang huminto ilang pulgada lang mula sa kinatatayuan niya. Halos mapatalon siya sa gulat. Bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang lumabas. Magulo ang buhok, bahagyang nakabukas ang mamahaling polo, at amoy na amoy ang alak kahit sa layo niya. Ito na siguro siya, si Alon Ilustre, ang magiging estudyante niya. Walang sabi-sabing ibinato nito sa kanya ang isang susi. Natural na nasalo yon ni Hiraya dahil sa gulat. "I-park mo!" Malamig na utos ng lalaki, hindi man lang siya tinitingnan. Bago naglakad papasok ng mansyon na parabang isa lang siyang poste na nadadaanan. Naiwan si Hiraya na tulala. Hawak ang susi ng kotse na mas mahal pa yata sa kanilang bahay at lupa. Ang init ng kahihiyan ay biglang umakyat sa kanyang mga pisngi. Hindi siya katulong. Isa siyang guro. Ngunit bago pa man siya makaprotesta, nawala na ito sa loob ng malaking pinto. Huminga siya ng malalim at ipinilig ang ulo. Kailangan niya ang trabahong ito. Isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok. Sa loob, isang matikas na babae na nasa mga 50 anyos, si Doña Ilara Ilustre, ang naghihintay sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang mga mata nito ay kasing talim ng diamante. "You must be Hiraya," sabi ng ginang. Ang boses ay may awtoridad. "Magandang hapon po," magalang na sagot ni Hiraya. Sakto namang bumaba si Alon mula sa hagdan, nagpalit na ng damit. Nakita niyang nakatayo si Hiraya sa tabi ng kanyang ina. "Ma, sino yan?" tanong niya. May pilyong napungiyang ngiti sa labi. "Alon, this is Hiraya di Masalang, your new tutor," formal na pakilala ni Doña Ilara. "I expect you to treat her with respect." Isang mapang-asar na tawa ang kumawala kay Alon. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa na para bang isa itong nakakatawang bagay.
Ito? Ang magpapabago sa akin? Mukhang mas kailangan pa niya ng tulong kaysa sa akin. Di bumabaon ang bawat salita sa puso ni Hiraya. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng anumang emosyon. Tinitigan niya lamang si Alon ng diretso sa mga mata. At sa sandaling iyon, habang nakatitig siya sa pamilyar, ngunit ngayon ay mapangutyang mukha na iyon, biglang bumalik ang isang alaala. Ang tunog ng malakas na ulan. Ang kidlat na nagpapakita ng isang madugong katawan na nakahandusay sa gilid ng bangin. Ang desperadong paghinga ng isang lalaking nasa bingit ng kamatayan. Naalala niya ang bigat nito nang buhatin niya ito, ang init ng dugo nito sa kanyang mga kamay. Ang paggamit niya ng lahat ng kaalaman niya sa medisina, gamit lang ang mga halamang gamot na nahanap niya sa paligid upang iligtas ito. Ang lalaking kaharap niya ngayon, ang arogante at walang modong si Alon Ilustre, ay ang parehong lalaki na iniligtas niya mula sa kamatayan ilang buwan na ang nakalipas. Ang lalaking hindi kailanman nalaman kung sino ang nagligtas sa kanya. Iwanan niyo na kami. Utos ni Alon sa kanyang ina. Hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa malawak na sala, kinuha ni Hiraya mula sa kanyang bag ang lesson plan na pinagpuyatan niya. Inilapag niya iyon sa mesa. Ito po ang plano ko para sa ating mga aralin. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Kinuha ni Elon ang mga papel. Tiningnan iyon saglit na may pagkasuklam at dahan-dahang pinunit sa gitna. Pagkatapos ay pinunit muli at muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ang mga ito. Kalmadong pinanood ni Hiraya ang pagbagsak ng mga piraso ng papel sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Hindi siya kumibo. Lumapit si Alon sa kanya. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Hindi ako interesado sa mga plano mo. Anya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw para gawin ang imposible, ang makuha ang interes ko. Kung mabigo ka, kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan niya lamang ito. At sa likod ng kanyang mga mata, isang determinasyon na kasing tigas ng bakal ang nabuo. Hindi siya aalis, hindi siya susuko, hindi para sa lalaking ito na minsan na niyang binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kinabukasan, pumasok si Alon sa silid-aklatan na may ngisi sa labi, handa para sa unang round ng kanilang digmaan. Inaasahan niyang darat na ng isang tutor na takot o di kaya'y nagmamakaawa. Ngunit hindi. Si Hiraya di Masalang ay payapang nakaupo sa tabi ng bintana. Binabasa ang isang makapal na libro na para bang walang nangyari. Ni hindi man lang siya nito sinulyapan nang pumasok siya. Ang katahimikan at kumpiyansa ng babae ay tila isang sampal sa kanyang ego. Hoy! Anya, sinadyang maging bastos ang tono. Akala ko ba tutor kita? Bakit para kang estatwa dyan? Dahan-dahang isinara ni Hiraya ang libro. Inilagay ang isang pananda at tumingin sa kanya. Walang bakas ng takot sa mga mata nito. Hinihintay po kitang maging handa, Ginoong Alon. Ang pagkatuto ay hindi pinipilit, ito'y pinipili. Napatiimbagang si Elon, hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Saan humuhugot ng tapang ang babaeng ito? Sa sumunod na 2 oras, ginawa niya ang lahat para sirain ang pasensya ni Hiraya. Nagpatugtog siya ng malakas na rock music mula sa kanyang telepono. Pabalik-balik siyang naglakad sa silid. Sinadya niyang magbasa ng comic sa harap nito. Ngunit si Hiraya ay nanatiling kalmado. Naghihintay lang. Nang makita niyang hindi umuubra ang mga simpleng panggugulo, nagpasya si Alon na itaas ang antas ng laban. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan. Party sa library, ngayon na. Ilang saglit lang, ang dating tahimik na silid-aklatan ay naging isang maingay na bar. May dalang alak ang mga kaibigan ni Alon at ang musika
ay nakakabingi na. Sumandal si Alon sa kanyang upuan. Matagumpay na ngumingiti habang pinagmamasdan si Hiraya na napapalibutan ng kaguluhan. Tignan natin kung kakayanin mo pa to. Ngunit muli, ginulat siya ni Hiraya. Hindi ito sumigaw o nagreklamo. Tahimik lang itong tumayo, lumabas ng silid-aklatan at nawala sa pasilyo. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Alon. Sumuko na yata, pre. Ngumisi si Alon. Sinabi ko sa inyo walang sino man ang bigla. Namatay ang lahat ng ilaw at tumigil ang musika. Ang buong mansyon ay nabalot sa dilim at katahimikan. Narinig ang mga reklamo at pagtataka mula sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang maliit na ilaw mula sa flashlight ng telepono ang tumanglaw sa mukha ni Hiraya. Paumanhin po sa abala, sabi nito sa isang boses na dinig sa katahimikan. Mukhang may problema sa main circuit breaker. Matatagalan pa siguro bago maayos. Baka mas mabuting umuwi na kayo para hindi kayo maabutan ng dilim sa daan. Walang nagawa ang mga kaibigan ni Alon kundi magpaalam at umalis ng isa-isa. Nang siya na lang at si Hiraya ang natira sa madilim na silid, muling bumalik ang kuryente. Tumayo si Hiraya sa tabi ng pinto, nakatingin sa kanya. Handa na po ba kayong mag-aral, Ginoong Alon? Sa gabing iyon, sa hapagkainan, lalong uminit ang tensyon. Dumating si Celeste Madrigal, ang kanyang mapilit na fiancé, na may ngiting kasing tamis ng lason. "Oh, Alon, darling, I missed you," sabi nito sabay halik sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay napatingin ito kay Hiraya, na tahimik na kumakain. "And who is this?" "My tutor," walang ganang sagot ni Alon. "A tutor?" Tiningnan ni Celeste si Hiraya mula ulo hanggang paa na may halatang pangmamaliit. "How quaint. Saang probinsya ka naman galing, miss? Ang damit mo, parang pamilyar. Ganyan din ang suot ng labandera namin noon." Naramdaman ni Alon ang pag-init ng kanyang ulo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumagot si Hiraya nang hindi man lang inaangat ang kanyang tingin mula sa plato. "Talaga po? Nagagalak po akong malaman na may kapareho pala akong manamit na isang taong masipag at marangal." Natahimik ang lahat. Maging si Alon ay natigilan. Sa isang simpleng pangungusap, nagawang ipahiya ni Hiraya si Celeste nang hindi nagiging bastos. Isang bahagyang nadangiti ang sumilay sa labi ni Alon bago niya ito agad na itinago. Pagkatapos ng hapunan, habang pabalik si Alon sa kanyang kwarto, napadaan siya sa muling tahimik na silid-aklatan. Nakita niya si Hiraya na nakatalikod, may isang malaking sketchpad sa kandungan at abala sa pagguhit. Dahan-dahan siyang lumapit, na curious kung ano ang ginagawa nito. Sa kanyang paglapit, nasilayan niya ang iginuguhit nito. Hindi ito mga aralin o numero. Ito ay isang disenyo ng isang napakagandang bestida, elegante, moderno, at may mga detalyeng hindi niya kailanman nakita. Ang mga linya ay perpekto, ang konsepto ay pang-world class. Naramdaman siguro ni Hiraya ang kanyang presensya. Bigla itong lumingon at nang makita siya, ang mukha nito ay nagpakita ng unang emosyon na nakita niya buong araw, gulat at kaunting takot. Mabilis nitong isinara ang sketchpad at mahigpit na niyakap na para bang nagtatago ng isang malaking sikreto. "Ano yan?" tanong ni Alon. Ang boses ay puno ng pagtataka. Wala po ito." Mabilis na sagot ni Hiraya, umiiwas ng tingin. "Libangan ko lang po." Ngunit alam ni Alon na hindi lang yon isang libangan. May kakaiba sa babaeng ito, isang malalim na hiwaga sa likod ng kanyang simpleng anyo. Dahil sa pagkabigo at pagkainis na hindi niya ito mapasuko, isang huling desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Alon. Nakita niya ang pinto ng lumang storage room sa dulo ng pasilyo. Isang pilyong ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinabukasan, inutusan niya si Hiraya
na kumuha ng mga lumang libro mula sa storage room. Habang papasok ito, plano niyang isara ang pinto at ilock. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nauna siyang pumasok upang itulak ang isang mabigat na kahon para harangan ang daan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas na hangin mula sa bintana ng pasilyo ang nagtulak sa mabigat na pinto. Isang malakas na blag ang narinig niya. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. Ang lumang lock ay bumagsak sa pwesto. Biglang bumalot sa kanya ang ganap na kadiliman. Ang hangin ay tila nawala. Ang mga pader ay tila lumalapit. Ang alaala ng pagkakabangga, ng pagiging trapped sa loob ng nawasak na kotse, ay biglang bumalik. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, ngunit walang hangin. Sinuntok niya ang pinto. "Tulong! Buksan niyo to!" Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay kinakain ng makapal na pader. Nawawala na ang kanyang tapang, napapalitan ng purong takot. Muli niyang kinalampag ang pinto. Mas malakas, mas desperado. "Tulong! May tao ba dyan?" Sa labas, sa gitna ng katahimikan ng malawak na pasilyo, si Hiraya, na sakto namang papunta sa storage room, ang tanging nakarinig sa mahinang kalampag mula sa loob. Napatigil si Hiraya sa gitna ng pasilyo. Tinitigan niya ang pinto ng lumang storage room. May narinig ba siya? O guni-guni niya lang iyon? Pinakinggan niyang mabuti. Ang buong mansyon ay tahimik. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Isang mahina, desperadong kalabog. Kalabog, kalabog. At isang sigaw na bahagya ng marinig. Tulong! Walang pag-aalinlangan, mabilis na tinakbo ni Hiraya ang pasilyo. Dinikit niya ang kanyang tainga sa makapal at antigong kahoy ng pinto. "Ginoong Alon?" Tawag niya. "Nandyan po ba kayo sa loob?" Ang sagot ay isang mas malakas na kalabog, puno ng takot. "Hiraya, ilabas mo ko dito." Kinabahan si Hiraya. Sinubukan niyang pihitin ang lumang doorknob, ngunit hindi ito gumagalaw. Nakalock. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Walang susi. Walang sino man sa paligid. Ang mga kasambahay ay abala sa kabilang bahagi ng mansyon. "Ginoong Alon, huminahon po kayo," sabi niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses para sa kanya. "Hahanap po ako ng paraan." "Bilisan mo!" Sigaw mula sa loob. Ang boses ay basag na at hirap huminga. Napatingin si Hiraya sa kanyang buhok. Mabilis niyang tinanggal ang isang itim na hairpin. Hindi ito ang unang beses na gagawin niya ito. Sa baryo Amihan, kung saan ang mga sira-sirang lock ay pangkaraniwan, natutunan niya ang ilang mga trick para mabuhay. Iniluhod niya ang kanyang sarili sa harap ng susian. Maingat niyang ipinasok ang dulo ng hairpin sa maliit na butas. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may kasanayan at konsentrasyon. Narinig niya ang hirap na paghinga ni Alon sa kabilang panig ng pinto. "Ginoo, pakinggan niyo po ako," sabi niya habang patuloy sa ginagawa. "Subukan niyo pong huminga ng malalim, singhutin ang hangin mula sa ilong, tapos dahan-dahang ilabas sa bibig. Gaya po nito." Ipinakita niya, kahit na hindi siya nakikita ni Alon. Narinig niya ang pagsubok ni Alon na sundin ang kanyang sinabi, kahit na ito'y nanginginig. "Naalala ko po noong bata ako." Nagsimula siyang magkwento. Ang boses ay malumanay, isang pagtatangka na ilayo ang isip ni Alon mula sa takot. "Nalaglag po ako sa isang lumang balon na natuyot na. Madilim po doon at masikip. Umiyak po ako nang umiyak hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Pero bigla kong naalala ang sabi ng lola ko na kahit sa pinakamadilim na lugar, kung tititigan mong mabuti, makakahanap ka raw ng kahit maliit na sinag ng liwanag." Click! Isang maliit na tunog mula sa lock. Huminto si Hiraya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Bumukas ito.
Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo sa sahig si Elon, nakasandal sa pader. Ang muka'y basang-basa ng pawis at maputla. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang aroganteng prinsipe ng Hacienda Ilustre ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong takot na takot. Mabilis siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Hindi niya ito hinawakan. Alam niya na ang biglaang paghawak ay maaaring lalong makapagpanik dito. Ginoong Alon, nakalabas na po kayo. Ligtas na kayo. Mahinahon niyang sabi. Tumingin si Alon sa kanya. Ang mga matay ng lalaki pa rin sa takot. Hindi ito nagsalita. Huminga po tayo ng sabay, sabi ni Hiraya. Nag-inhale siya ng malalim at nag-exhale ng dahan-dahan. Inulit niya ito. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nagsimulang sumunod si Alon. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumabalik sa normal. Nanatili silang magkatabi sa sahig sa loob ng ilang minuto. Sa gitna ng katahimikan at alikabok, walang nagsasalita. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Walang arogansya, walang pangmamaliit. Tanging dalawang tao sa isang madilim na silid. Biglang sa gitna ng dilim, bumalik ang kuryente. Ang isang bombilya sa itaas nila ay umilaw. At ang liwanag ay tila nakakasilaw. Sa ilalim ng biglaang liwanag, doon lang napansin ni Alon. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Hiraya. Hindi niya alam kung kailan pa nagsimula iyon. Ngunit ang init at ang matatag na paghawak na yon, ang tila naging angkla niya sa gitna ng kanyang tak. Nakita niya kung paano nito kinalong ang isang umiiyak na bata, kung paano nito ginamot ang sugat ng isang matandang lalaki nang may buong pag-iingat, at kung paano nito pinayuhan ang isang batang ina tungkol sa tamang nutrisyon. Ang bawat kilos niya ay puno ng kumpas, kahusayan, at isang di matatawarang kabaitan. Hindi siya isang simpleng nurse na tumutulong. Siya ay parang isang doktor, isang anghel na nakaputi sa mata ng mga taong naroon. Nakatitig lang si Elon mula sa malayo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng tinawag niyang probinsyana. Ang babaeng hinamak ni Celeste na parang katulong. Ang babaeng tahimik na nagtitiis sa lahat ng kanyang pambabastos ay isang bayani sa lugar na ito. Ang imahe niya sa isip ni Alon ay unti-unting nadudurog, napapalitan ng isang larawan na mas komplikado, mas kahanga-hanga at mas nakakabighani. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Alon. Isang halo ng hiya at paghanga. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan niya, ang bawat pambabaliwalang ginawa niya. At sa harap ng lahat ng iyon, ito ang ginagawa ni Hiraya sa kanyang nag-iisang araw ng pahinga. Hindi niya ito maintindihan. Nang papalubog na ang araw, nakita ni Alon si Hiraya na nagpapaalam na sa mga tao sa klinika. May pagod ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. Habang naglalakad ito, papunta sa sakayan ng jeep, biglang nag-ring ang telepono nito. Mula sa kanyang kotse, kitang-kita ni Alon ang biglaang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Ang ngiti ay napalitan ng purong takot. Ang kanyang mga balikat ay nanigas at ang kanyang kamay na may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Nakita niyang sumisigaw ito sa telepono kahit hindi niya marinig ang mga salita. Nakita niya ang pagkataranta sa bawat galaw nito. Pagkatapos ng tawag, sumakay ito sa unang jeep na dumaan. Ang mukha ay basang-basa na sa luha. Hindi na nag-isip pa si Elon. Pinaharurot niya ang kanyang kotse, sinundan ang jeep na sinasakyan ni Hiraya. Sa loob ng hacienda, bumalik si Hiraya na tumatakbo. Agad siyang dumiretso sa opisina ni Doña Elara. Sakto namang nandoon din si Alon, nauna lang ng ilang minuto. Doña Elara, sabi ni Hiraya, ang boses ay nanginginig at hirap na hirap. Kailangan ko pong umuwi sa probinsya. Agad-agad po.
Tumingin si Doña Elara mula sa kanyang mga papeles. Ang kilay ay nakataas. At bakit naman? Ang nanay ko po. Isinugod po siya sa ospital. Malubha po ang lagay niya. Paliwanag ni Hiraya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. I am sorry to hear that, malamig na sabi ni Doña Elara. Ngunit hindi maari. Alam mo namang may malaking dinner party tayo bukas ng gabi para sa mga business partners ng iyong ama, Alon. Kailangan kong naririto ang lahat. Walang aberya. Pero buhay po ng nanay ko ang nakataya. Pakiusap ni Hiraya. At ang reputasyon ng pamilyang ito ang nakataya sa party na yon. Matigas na sagot ng ginang. Makakauwi ka. Pagkatapos ng party. Iyon na ang huling desisyon. Tila gumuho ang mundo ni Hiraya. Tumingin siya kay Alon. Ang mga matay puno ng desperadong pakiusap. Umaasa sa kahit kaunting tulong. Ngunit si Alon ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Nakikinig. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Yumuko si Hiraya. Talunan. Masusunod po. Bulong niya. Bago dahan-dahang na tumalikod at lumabas ng opisina, ang bawat hakbang ay tila 1,000,000 bigat. Naiwan sa loob ng opisina ang mag-ina. Tiningnan ni Alon ang kanyang ina. Ang dati paghanga niya dito ay napalitan ng pagkadismaya. Ngunit wala siyang sinabi. Tumalikod lang din siya at umalis. Iniwan ang kanyang ina na nag-iisa sa gitna ng kanyang mga importanteng papeles. Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi mapakali si Alon. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Hiraya ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang isang bahagi niya ay nagsasasabing wala siyang pakialam. Ngunit ang mas malakas na bahagi, ang bahaging nakakita sa kabutihan nito sa klinika, ang bahaging naalala ang pagligtas nito sa kanya sa dilim, ay hindi matahimik. Bandang hating gabi, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang car keys at tahimik na lumabas ng kanyang kwarto. Naglakad siya papunta sa quarters ng mga kasambahay, kung saan alam niyang naroon ang kwarto ni Hiraya. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Nang bumukas ito, nakita niya si Hiraya na may namumugang mga mata, halatang magdamag ng umiiyak. Nagulat ito nang makita siya. Ginoong Alon? Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ito sa braso at marahang hinila. Halika, sumama ka sa akin. Sa Daisy. Saan po tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Tinitigan siya ni Alon. Nang diretso sa mata, ang kanyang desisyon ay buo na. Iuuwi kita sa nanay mo. Walang imik si Hiraya habang pinapatakbo ni Alon ang sports car nito sa madilim. At walang katapusang highway. Ang bawat poste ng ilaw na kanilang nadadaanan ay panandali ang nagliliwanag sa loob ng sasakyan, ipinapakita ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang isip ni Hiraya ay isang magulong bagyo. Nagpapasalamat siya sa ginagawa ni Alon, ngunit sa kabilang banda, hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Sa wakas ay basag niya sa katahimikan. Ang boses ay bahagya lang marinig. Hindi siya tiningnan ni Alon. Ang mga mata nito ay nakatutok sa daan. Gusto ko lang. May problema ba doon? Malamig nitong sagot. Pero paano po ang party bukas? Magagalit po ang mami ninyo. Wala akong pakialam. Maikling sagot ni Alon. Hindi na muling nagsalita si Hiraya. Anong laro na naman ba ito? Isa na namang paraan para paglaruan siya, para paasahin siya, bago muling saktan. O mayroon bang katiting na kabutihan sa puso ng lalaking ito? Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ina. Ngunit ngayon ay may dagdag na bigat. Ang bigat ng hindi pagkakaintindi sa lalaking katabi niya. Habang malalim ang kanyang iniisip, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumalubong sa kanila mula sa kabilang linya. Isang malakas na busina. Isang nakakabinging tunog ng pagpihit ng mga gulong sa aspalto. Agad inapakan ni Alon ang preno. Ang kotse ay umikot ng bahagya bago huminto.
Sa harap nila, ilang metro lang ang layo, ay isang eksenang tila kinuha sa isang bangungot. Isang malaking truck ng gulay ang nakabaligtad sa gitna ng daan. Ang mga gulay at prutas ay nagkalat. May usok na nanggagaling sa makina at ang amoy ng gasolina ay matapang sa hangin. Ngunit ang pinakamasama sa lahat ay ang mga daing. Mga sigaw ng sakit at takot mula sa mga taong naipit at nasaktan. Natulala si Alon sa kanyang kinauupuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang alaala ng sarili niyang aksidente ay bumalik na parang isang malamig na sampal. Ngunit si Hiraya ay hindi natulala. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at takot. Ang pumalit ay isang matinding focus at determinasyon. Walang sabi-sabing tinanggal niya ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto. Hiraya, saan ka pupunta? Delikado, sigaw ni Alon. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Hiraya. Tumakbo siya papalapit sa naghihingalong truck. Ang tutor na mahiyain at laging nakayuko ay nawala. Ang babaeng kumikilos ngayon ay iba. Mabilis, desidido, at puno ng awtoridad. Tumawag po kayo ng ambulansya. Sigaw niya pabalik kay Alon bago tuluyang lumapit sa mga biktima. Naiwang nakatanga si Alon sa loob ng kotse. Tila napako ang kanyang mga paa. Ngunit nang makita niya ang ginagawa ni Hiraya, napilitan siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na nagdial. Habang kausap niya ang emergency services, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Hiraya. Nakita niya itong lumuhod sa tabi ng isang lalaking duguan ng ulo. Mabilis nitong sinuri ang pulso at paghinga. Pinunit niya ang isang bahagi ng laylayan ng kanyang sariling damit. At maingat ngunit mabilis na itinali sa ulo ng lalaki para pigilan ang pagdurugo. Kailangan ko ng tulong dito. Sigaw niya sa ibang mga motorista na nagsimula ng huminto at mag-usisa. Huwag niyo siyang gagalawin. Mayroon bang may malinis na tubig at tela? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ang mga taong dating nag-uusisa lang ay nagsimulang sumunod sa kanyang mga utos na para bang isa siyang general sa gitna ng labanan. Lumapit siya sa isa pang biktima, isang babaeng walang malay na naipit ang binti. Sinuri niya ang sitwasyon, nakita niyang hirap itong huminga. Maingat niyang inayos ang ulo nito para buksan ang daanan ng hangin. Bawat galaw niya ay tumpak at may layunin. Si Elon, na nakatayo na ngayon sa gilid ng daan, ay pinanood ang lahat na parang nananaginip. Ang babaeng ito na hinahamak niya, ay kumikilos na parang isang bihasang doktor sa emergency room. Sa gitna ng kaguluhan, ng usok at ng mga daing, siya ang naging sentro ng kaayusan. Siya ang liwanag sa gitna ng dilim na yon. At habang nakatitig si Alon sa kanya, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kanyang mukha na puno ng konsentrasyon, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang dilim, ang malakas na buhos ng ulan, ang sakit, at isang mukha. Isang mukha ng isang babae na halos hindi niya maaninag sa takip silim, na mahinahong nagsasalita sa kanya, na gumagamot sa kanyang mga sugat gamit ang mga dahon, na pumipigil sa kanyang pagdurugo gamit ang isang piraso ng tela. Ang mga kamay na yon, ang boses na yon, ang manggagamot ng takip silim, bulong ni Alon sa hangin, ang misteryosong tagapagligtas na hinanap niya ng ilang buwan, ngunit hindi na muling nakita. Posible ba? Nang dumating ang mga ambulansya, si Hiraya ang nagbigay ng malinaw at detalyadong ulat sa mga paramedic tungkol sa kondisyon ng bawat biktima. Pagkatapos, nang ang lahat ay naisakay na, tahimik siyang bumalik sa kotse ni Alon. Ang kanyang damit ay may bahid ng dugo at dumi. Ang biyahe papuntang Baryo Amihan ay tinahak nila sa isang malalim at mabigat na katahimikan. Wala ng tensyon, wala ng galit. Tanging isang malaking palaisipan na bumabalot sa isipan ni Alon.
Nang marating nila ang baryo, doon lalong natigilan si Alon. Ang bahay ni Hiraya ay isang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Simple, mahirap, ngunit malinis. Ito ang mundo ni Hiraya. Isang mundong malayong malayo sa kanyang ginagalawan. Sinalubong sila ng mga kapitbahay. Agad na dinala si Hiraya sa maliit na pampublikong ospital kung saan naroon ang kanyang ina. Sumunod lang si Alon, tahimik. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas si Hiraya mula sa silid ng kanyang ina. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng kaunting ginhawa. Stable na raw ito. Tumingin siya kay Alon na matiyagang naghihintay sa isang sulok. "Salamat po," sabi niya. Ang boses ay pagod, ngunit taos puso. "Salamat po talaga, Ginoong Alon." Tumayo si Alon. Naglakad siya papalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Huminto siya sa harap niya. "Hiraya," sabi niya. Ang boses ay mababa at direkta. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Ikaw ba?" Huminto siya saglit na para bang tinitimbang ang bigat ng kanyang itatanong. "Ikaw ba ang babaeng nagligtas sa akin noong gabing umuulan?" Ang mundo ni Hiraya ay tila huminto sa pag-ikot. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila sa loob ng mahabang pasilyo ng ospital. Tinitigan ni Alon si Hiraya. Naghihintay ng sagot, ngunit ang tanging nakita niya ay isang mabilis na pagdaan ng gulat at takot sa mga mata nito bago ito muling naging blanko. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Ginoo," sagot ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. Yumuko ito, umiiwas sa kanyang mga titig. "Siguro po ay nagkakamali lang kayo ng tao. Isang kasinungalingan. Alam ni Alon na isa iyong kasinungalingan. Nakita niya iyon sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin, sa paraan ng bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi niya ito pinilit. Sa ngayon, alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit ito naglilihim. Dahil sa sitwasyon ng ina ni Hiraya, napilitan silang manatili sa Baryo Amihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumapak si Alon sa isang mundong simple at salat. Natulog siya sa isang lumang sofa sa maliit na sala ni Hiraya. Kumain siya ng mga simpleng pagkain na inihanda ng kanilang mga kapitbahay. Nakita niya ang samahan at pagtutulungan ng mga tao doon. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa kanyang mundo ng pera at kapangyarihan. Sa loob ng 2 araw na yon, mas lalo niyang nakilala si Hiraya, hindi bilang tutor, kundi bilang isang anak na mapagmahal at isang kaibigan na pinahahalagahan ng lahat. Ngunit ang misteryo ay nanatili. Ang pagtanggi nito sa ospital ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Nang bumalik sila sa lungsod Sinag, ang kapaligiran sa Hacienda Ilustre ay mas malamig pa kaysa dati. Galit na galit ang kanyang ina, ngunit hindi na siya natinag. May mas mahalaga siyang iniisip. 1 linggo ang lumipas. Inanunsyo ang pinakamalaking fashion event ng taon, ang Sinag Gala, kung saan ilulunsad ng misteryosong international designer na si Anya ang kanyang pinakabagong koleksyon. Ang buong alta sosyedad ay nagkakagulo. Si Anya ay isang alamat. Walang nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit ang kanyang mga disenyo ay isinusuot ng mga pinakasikat na artista at personalidad sa buong mundo. "Darling, we have to be there," sabi ni Celeste. Ipinapakita sa kanya ang isang mamahaling imbitasyon. "Imagine, we might even get to see Anya in person." Sabi nila, aakyat daw siya sa stage this time. Wala sanang interes si Alon, ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Naalala niya ang sketchpad ni Hiraya.
ang mga disenyo, ang biglaang pagtatago nito. Isang malayong, halos imposibleng ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa gabi ng gala, napilitan siyang sumama. Ang bulwagan ay puno ng mga taong nakasuot ng nagniningning na mga kasuotan. Lahat ay nag-aabang sa highlight ng gabi. Si Celeste ay abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, habang si Alon naman ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Bigla, sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Lyra Vargas, ang kapatid ni Hiraya sa ama. Nagulat siya. Paano nakapasok ang isang part-time na waitress sa isang ganito ka-eksklusibong event? Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, halatang hindi bagay sa lugar, at tila may hinahanap sa paligid. Nagkatinginan sila saglit. Ngumiti si Lyra nang alanganin bago mabilis na naglakad palayo. Sinundan siya ng tingin ni Alon at nakita niya itong aksidenteng bumangga sa isang waiter. Nahulog ang daladalang tray ng waiter kasama ang isang maliit na pitaka. Mabilis na pinulot ni Lyra ang mga nahulog na gamit, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang bagay na naiwan sa sahig. Nang makaalis si Lyra, lumapit si Alon sa lugar. Isang pitaka, isang pamilyar na pitaka na gawa sa tela. Nakita na niya ito dati. Ito ang pitaka ni Hiraya. Binuksan niya ito, umaasang makakita ng pagkakakilanlan. Ngunit ang laman lang ay ilang barya at isang resibo. Ngunit may isa pang bagay na nakasingit sa isang bulsa. Isang card. Hindi ito isang ordinaryong card. Kulay itim ito at gawa sa metal. Nakaukit dito ang pangalan ng pinaka-eksklusibong supplier ng tela sa buong Asya. At sa ilalim ng logo, may dalawang salitang nakaukit sa eleganteng script. H. Di masalang profesional na miyembro na patitig si Alon sa card. Ang membership na ito ay para lamang sa mga kilala at respetadong fashion designer. Hindi ito basta-basta nakukuha. H. Di masalang Hiraya Di masalang, ang sketchpad, ang card, ang pagiging mailap nito. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napaka-imposible ngunit sa parehong pagkakataon ay nagpapaliwanag ng lahat. Itinago niya ang pitaka at ang card sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay bumibilis. Kailangan niyang makasiguro. Nagsimula na ang fashion show. Isa sa isang lumabas ang mga modelo, suot ang mga damit na sadyang nakakamangha. Ang bawat disenyo ay isang obra maestra. Ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan. Ramdam ni Alon ang paghanga sa hangin. Ito ang mga gawa ni Anya. Pagkatapos ng huling modelo, lumabas ang host sa entablado. Ladies and gentlemen, a round of applause for the brilliant collection of Anya. Nagpalakpakan ang lahat. And now, for the moment we've all been waiting for, patuloy ng host, ang boses ay puno ng excitement. For the first time ever, the creative genius herself will grace us with her presence. Please welcome the one and only Anya. Lahat ng ilaw ay tumutok sa isang bahagi ng entablado. Ang musika ay lumakas. Ang lahat ng tao, kasama si Alon, ay napigil ang kanilang hininga. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa backstage, naghihintay sa paglabas ng anino mula sa dilim. Ang puso ni Alon ay kumakabog ng napakabilis na para bang sasabog sa kanyang dibdib. Ito na. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong ay nasa likod lamang ng telon na iyon. Lumipas ang ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Ang spotlight ay nanatiling nakatutok sa walang laman na entablado. Ang musika ay unti-unting humina. Ang pananabik ng mga manonood ay napalitan ng pagkalito. Muling lumabas ang host, pilit ng ngumingiti. Mukhang masyado pang mahiyain ang ating henyo. Let's give her another round of applause. Nagpalakpakan muli ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, mas mahina na. Pagkaraan ng isa pang minuto ng paghihintay, isang babaeng naka-corporate attire ang umakyat sa entablado
at may ibinulong sa host. Tumango ang host. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkadismaya. Ladies and gentlemen, anunsyo niya, it seems Anya has decided to maintain her mystique for a little longer. Isang karangalan pa rin na masaksihan ang kanyang talento. Maraming salamat po. Isang kolektibong buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig mula sa mga manonood. Nagsimula na silang magtayuan. Naramdaman ni Elon ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa ginhawa. Hindi niya alam. Ang isip niya ay naguguluhan. What a letdown! Sabi ni Celeste sa tabi niya. Let's go, darling. This is boring. Ngunit hindi kumilos si Alon. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid. Hinahanap si Hiraya sa gitna ng nag-aalborotong mga tao. Pero wala. Wala siya doon. Kinagabihan, hindi mapakali si Alon. Nagpabalik-balik siya sa kanyang kwarto. Ang mga piraso ng ebidensya, ang pagiging doktor nito sa aksidente, ang sketchpad, ang membership card, at ang biglaang hindi pagpapakita ni Anya. Lahat ay tumuturo sa iisang, halos hindi kapani-paniwalang konklusyon. Hindi na niya kayang tiisin pa. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo kay Hiraya. Hinanap niya ito sa silid-aklatan, sa kusina. Sa wakas, natagpuan niya ito sa pinakadulong bahagi ng hardin, nakaupo sa isang batong upuan sa ilalim ng malaking puno ng akasya, naliligo sa liwanag ng buwan. Tila malalim ang iniisip nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya gustong takutin ito. Hiraya? Tawag niya. Ang boses ay mas mahinahon kaysa sa dati. Nagulat si Hiraya at mabilis na napatayo. Ginoong Alon, gabi na po. May kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Alon. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang itim na metal card. Iniabot niya ito sa kanya. Nang makita ni Hiraya ang card, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Naging puti ito na parang papel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Ngunit walang salitang lumabas. Ang manggagamot ng takip silim, simula ni Alon. Ang boses ay mababa at seryoso. Ang henyo sa medisina na nagligtas sa buhay ko. At si Anya, ang henyo sa disenyo na hinahangaan ng lahat. Dalawang magkaibang tao, dalawang magkaibang mundo. Ngunit iisa lang pala ang pangalan. Hiraya Di Masalang. Hindi na ito isang tanong, isa na itong pahayag. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Hiraya. Hindi na siya sumubok na magkaila. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig. Paano? Paano niyo po nalaman? Hindi na yun mahalaga, sabi ni Elon. Lumalapit pa. Ang tanong ay, bakit? Bakit mo ito tinatago? Bakit ka nagpapanggap na isang simpleng tutor lang? Bakit mo hinahayaan ang sarili mong hamakin at tapak-tapakan ng mga tao? Yumuko si Hiraya at ang mga luha ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga pisngi. Dahil iyon lang po ang nararapat sa akin, bulong niya, ang boses ay basag. Sino po ba ako? Isa lang po akong babaeng galing sa Baryo Amihan. Walang pangalan, walang yaman. Kung malaman ng mundo kung sino ako, pagtatawanan lang nila ako. Sasabihin nilang imposible at natatakot po ako. Ang kanyang pag-amin ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Alon. Ang lahat ng arogansya niya, lahat ng panghuhusga niya ay bumalik para sampalin siya. Itinago niya ang kanyang mga talento hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa takot. Takot sa mundong kinabibilangan ni Alon. Natatakot ka sa akin? Tanong ni Alon. Ang boses ay puno ng sakit na hindi niya inaasahan. Umiling si Hiraya. Natatakot po ako para sa inyo. Kung malaman ng pamilya ninyo, kung malaman ni Ma'am Celeste, gagamitin lang po nila ito para saktan kayo. At
Ayoko pong mangyari yon. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw para kay Alon. Ang paghanga na nararamdaman niya para sa kanya, ang pag-aalala, ang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan siya. Hindi na niya ito kayang itago pa. Hinawakan niya ang mukha ni Hiraya gamit ang dalawang kamay. Pinapahid ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Wala akong pakialam sa kanila. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Hiraya. Wala akong pakialam kung sino ka, kung ano ka, o kung saan ka nanggaling. Ang tanging alam ko, ang tanging mahalaga sa akin ngayon, ay ang nararamdaman ko kapag kasama kita. Hindi ko na alam kung saan nagsimula. Patuloy niya, ang boses ay nagiging isang desperadong bulong. Sa silid-aklatan, sa dilim ng storage room, o noong gabing iniligtas mo ang mga tao sa daan. Ang alam ko lang, ayoko nang matapos pa ito. Hiraya, mahal kita. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. At bago pa man siya makasagot, dahan-dahang inilapit ni Alon ang kanyang muka at hinalikan siya. Ang halik ay malambot at marahan sa simula. Puno ng lahat ng hindi nila masabi na mga salita. Pagkatapos ay naging mas malalim, mas mapusok. Isang pag-angkin, isang desperadong pagsuko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng tahimik na hardin, dalawang magkaibang mundo ang nagbanggaan at naging isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hirap huminga, nakadikit ang kanilang mga noo sa isa't isa. Ayoko nang magtago, bulong ni Alon. Ayoko nang hayaan silang kontrolin ang buhay ko. Ang buhay natin. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang biglaang, desperadong ideya. Pakasalan mo ako, Hiraya. Bukas na bukas din. Patago. Isang kasunduan sa pagitan lang nating dalawa. Hayaan mo akong protektahan ka. Hayaan mo akong ipaglaban ka. Ang alok ay biglaan. Magulo. Walang kasiguraduhan. Ngunit habang nakatitig si Hiraya sa mga mata ni Alon, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Katapatan. At sa mundong puno ng pagpapanggap, iyon lang ang kailangan niya. Tumango siya. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng pag-asa. Kinabukasan, maaga silang umalis. Nagpunta sila sa isang maliit at halos walang taong City Hall. Sa opisina ng isang huwes na kaibigan ng pamilya ni Alon na may utang na loob sa kanya. Walang magarbong damit, walang mga bisita, walang singsing. Tanging dalawang tao at isang piraso ng papel na legal na nagbubuklod sa kanila. Habang hawak ni Hiraya ang panulat para pirmahan ang kanilang marriage contract, isang camera phone mula sa isang nakaparadang kotse sa di kalayuan ang naka-zoom in sa kanila. Sa likod ng kamera, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Celeste Madrigal. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Alon. Sa harap ng kanyang pamilya, si Hiraya ay isa pa ring simpleng tutor. Ngunit sa mga sandaling sila lang dalawa, sa mga nakaw na tingin sa pasilyo, sa mga tahimik na pagtatagpo sa hardin kapag tulog na ang lahat, si Hiraya ay ang kanyang asawa. Ang sikreto nilang dalawa ay isang matamis na apoy na nagpapainit sa malamig na mansyon, isang panandaliang kapayapaan bago ang napakalaking bagyo. Ang gabi ng ika-30 anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang ay dumating. Ang Hacienda Ilustre ay napuno ng mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang champagne ay umaagos, at ang mga pekeng ngiti ay nagkalat. Para kay Alon, ang gabing iyon ay isang entablado para sa isang perpektong trahedya. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo ang kanyang ama, si Don Ricardo, para magbigay ng isang talumpati. Pagkatapos ng madamdaming salita para sa kanyang asawa, ibinaling nito ang atensyon sa madla.
At bilang bahagi ng aming selebrasyon, nais din naming formal na i-anunsyo ang nalalapit na pag-iisang dibdib ng aming nag-iisang anak, si Alon, at ng napakagandang dilag mula sa pamilya Madrigal, si Celeste. Nagpalakpakan ang lahat. Hinila ni Celeste ang braso ni Alon at itinaas ang kanilang mga kamay na para bang nanalo sa isang kompetisyon. Ngumiti si Alon, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mula sa kinatatayuan niya sa entablado, nakita niya si Hiraya sa isang sulok, tumutulong sa mga caterer. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ngunit bago ang lahat, sabi ni Celeste, inaagaw ang mikropono mula kay Don Ricardo na may isang mapaglarong ngiti. I have a little surprise. Isang maliit na video presentation para ipakita kung gaano ka-sweet ang aking fiancé. Isang malaking projector screen ang bumaba mula sa kisame. Ang mga ilaw ay humina. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa screen, ngunit ang lumabas ay hindi mga litrato ni Alon at Celeste. Ang lumabas ay isang video, malabo, kuha sa gabi, ngunit malinaw, ang hardin ng hasyenda. 2 anino sa ilalim ng puno ng akasya. Si Alon at si Hiraya, nakita ng lahat kung paano hinawakan ni Alon ang mukha ni Hiraya at nakita ng lahat ang kanilang paghaliik, isang halik na puno ng pagmamahal at pagsuko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa madla, na puno ng bulungan ang buong bulwagan. Ang ngiti sa mukha ni Doña Elara ay naglaho, napalitan ng anyo ng purong galit. Si Don Ricardo ay natigilan. Ang mukha ay namumula sa kahihiyan. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Don Ricardo kay Alon. Ngunit hindi pa doon natapos. Bago pa man makasagot si Alon, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran. Hindi lang po iyan ang kalokohan. Lahat ay napalingon. Ang nagsalita ay si Ginang Rosal, ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaang mayordoma ng pamilya Ilustre na nagsisilbi sa kanila mula pa noong bata si Alon. Naglakad siya papalapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Ang babaeng iyan, sabi niya, itinuturo si Hiraya na ngayon ay nasa gitna na ng atensyon at nanginginig sa takot. Ay hindi lang isang hamak na tutor, siya rin ay isang manloloko at isang ahas. May iniabot siyang isang folder kay Don Ricardo. Naglunsad po ako ng sarili kong imbestigasyon. Ang babaeng yan ay si Hiraya Di Masalang. Ang kanyang ama ay si Arturo Di Masalang, isang maliit na negosyante na minsang sinubukan na makipagkumpetensya sa Ilustre Corporation at nalugi. Puno ng galit ang pamilyang yan sa atin. Binuklat ni Don Ricardo ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. At hindi lang iyan, patuloy ni General Rosal, ang boses ay tumataas na parang isang hukom na naglalabas ng hatol. Sa loob ng maraming taon, nagtago siya sa likod ng isang pekeng pangalan. Isang pangalan na kilala ninyong lahat. Siya po ang international fashion designer na si Anya. Ang pangalawang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Ang tingin ng lahat kay Hiraya ay napalitan ng pag-aakusa. Isang magaling na plano, hindi ba? Sabi ni Celeste, na ngayon ay umiiyak na kunwari. Ginamit niya ang pagiging tutor para makapasok sa pamilya. Inakit niya si Alon at sino ang nakakaalam kung anong plano niya. Marahil ay ang sirain ng pamilyang ito mula sa loob bilang paghihiganti. Tama siya. Saganda ni Lyra na bigla na lang sumulpot sa tabi ni Celeste. Umiiyak din. Lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya kinamumuhian ang mga Ilustre. Nababawiin niya ang lahat ng nawala sa amin. Ang lahat ng kasinungalingan ay perpektong pinagtagpi-tagpi.
Lumilikha ng isang imahe ni Hiraya bilang isang mapaghiganti at mapanlinlang na gold digger. Hindi totoo yan, Nepo yan. Sigaw ni Alon, sinusubukang protektahan si Hiraya. Walang katotohanan ang mga sinasabi ninyo. Pak, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alon, ang kanyang ama. Ang mga mata ni Don Ricardo ay nag-aapoy sa galit. Manahimik ka. Pinahiya mo ang pamilya. Nagpauto ka sa isang ahas. Bumaling si Doña Ilara kay Hiraya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Pinalamon kita sa aking pamamahay. Binigyan kita ng tiwala. At ito ang isusukli mo? Lumayas ka. Lumayas ka sa bahay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Hinila ng 2 gwardiya si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At pagkabigla, nakatingin kay Alon na para bang humihingi ng tulong. Sandali! Sigaw ni Alon. Huwag niyo siyang sasaktan. Sinubukan niyang lumapit. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at ng iba pang mga gwardiya. Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas niyang sigaw. Hindi niyo siya pwedeng paalisin. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Sa lahat ng taong naroroon, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at katotohanang hindi nila matatanggap. Hindi niyo siya pwedeng palayasin dahil siya ang legal na asawa ko. Ngunit huli na ang lahat. Ang malaking pinto ng mansyon ay sumara ng malakas kasabay ng pagkawala ni Hiraya sa kanyang paningin. Ang tunog na yon ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Napaluhod siya, walang lakas, habang pinipigilan ng mga gwardiya. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw. Sumigaw ng pangalan nito nang paulit-ulit sa isang saradong pinto. Hiraya! Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos sa mga maruruming kalye ng lungsod Sinag na para bang nakikidalamhati sa nagkawatak-watak na puso ni Hiraya. Bawat patak na tumatama sa bintana ng taxi na sinasakyan niya ay tila isang paalala ng gabing iyon. Ang mga mapanghusgang mata, ang masasakit na salita, ang pagsara ng pinto na nagsara rin ng lahat ng kanyang pangarap. Wala siyang matandaan kung paano siya nakaalis sa impyernong iyon. Ang alam lang niya, tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang kanyang mamahaling bestida na uniforme ay basang-basa at puno ng putik hanggang sa napadpad siya sa isang lugar kung saan siya nakaramdam ng kaunting kaligtasan. Ang distrito kung nasaan ang libreng klinika ng San Lorenzo. Kumatok siya sa pinto ng isa sa mga staff ng klinika, si Aling Nena, isang matandang nurse na naging kaibigan na niya. Walang tanong-tanong, pinatuloy siya nito. Binigyan ng tuyong damit at mainit na sabaw. Sa sumunod na mga araw, ang kwento ni Hiraya, o mas kilala bilang si Anya, ay naging pangunahing balita. Mapanlinlang na taga-disenyo, ginayuma ang illustrator. Sigaw ng isang headline. Ang dobling buhay ni Hiraya di Masalang, biktima o manloloko? Tanong ng isa pa. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dyaryo at programa sa telebisyon. Siya ang pinag-uusapan sa bawat sulok. Hinuhusgahan ng milyon-milyong taong hindi naman siya kilala. Halos gumuho si Hiraya. Itinago niya ang kanyang sarili sa maliit na bahay ni Aling Nena. Umiiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang sakit ng pagtataksil. Mula kay Lira, kay Celeste, at sa pamilyang pinangarap niyang maging bahagi, ay halos hindi niya makayanan. Nawala sa kanya ang lahat sa isang iglap. Isang hapon, habang nakatulala siya sa bintana, pumasok si Aling Nena. May mga bisita ka, Hija. Sa likod nito ay ang ilan sa mga pasyente niya mula sa klinika. Isang ina na may kargang sanggol, isang matandang lalaki na tinulungan niya noon at ilang mga bata. May dala silang kaunting pagkain, isang supot ng pandesal, ilang pirasong saging. Mga simpleng bagay, ngunit para kay Hiraya, ang mga ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng mga ilustre.
Narinig po namin ang nangyari, Doc Hira. Sabi ng ina, huwag po kayong maniwala sa kanila. Kilala po namin kayo. Nakita po namin ang puso ninyo. Oo nga, Hija. Dagdag ng matandang lalaki. Utang namin sa iyo ang buhay ng marami dito. Hindi ka masamang tao. Ang simpleng mga salita ng tiwala at pasasalamat mula sa mga taong wala namang maibibigay sa kanya, kundi ang kanilang katapatan ay parang isang sinag ng liwanag na tumagos sa kadiliman ni Hiraya. Tumingin siya sa kanila at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso, pumalit sa sakit at kawalan ng pag-asa. Determinasyon, hindi siya masamang tao at hindi niya hahayaang sila ang magdikta kung sino siya. Samantala, sa loob ng Hacienda Ilustre na naging isa ng ginintuang kulungan, si Alon ay parang isang mabangis na hayop na nakatali. Kinumpis ka ng kanyang ama ang kanyang telepono, susi ng kotse at wallet. Naglagay ito ng mga guwardiya sa kanyang pinto. Ginawa nila ang lahat para ihiwalay siya sa mundo, para pigilan siyang hanapin si Hiraya. Ngunit hindi nila kayang ikulong ang kanyang isipan. Paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya ang mga pangyayari. May mali, may hindi nagtutugma. Ang Hiraya na nakilala niya, ang Hiraya na nagligtas ng mga buhay sa aksidente, ang Hiraya na natakot na ipakita ang kanyang talento, ay hindi ang mapaghiganting babae na ipinipinta ni na Celeste at Lyra. At si Gingay Rosal, ang pagtataksil nito ang pinakamasakit. Bakit? Bakit ito gagawa ng ganoong bagay? Isang gabi, nagkunwari siyang lasing na lasing. Nang pumasok ang isa sa mga mas batang guwardiya para tulungan siya, aksidente niyang natabig ang telepono nito na nahulog sa ilalim ng kama. Sa gitna ng pagkukunwaring kalasingan, nagawa niyang itago ang telepono. Naghintay siya hanggang hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, kinuha niya ang telepono. Iisang tao lang ang nasa isip niya na maaari niyang pagkatiwalaan. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata, isang respetadong private investigator. Marco, tulungan mo ako. Bulong niya sa telepono. May ipapaimbestiga ako sa'yo. Lahat. Si Celeste Madrigal, ang pamilya niya, si Lyra Vargas, at lalo na, si Geng Rosal. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nagdesisyon na rin si Hiraya. Hindi na siya magtatago. Kung gusto ng mundo ng isang kwento, ibibigay niya sa kanila ang totoong kwento. Tinawagan niya ang pinakarespetadong journalist sa bansa, isang babaeng kilala sa kanyang integridad. Ako po si Hiraya Di Masalang. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na at matatag. Gusto ko pong magsalita, walang bayad, walang kondisyon. Ang tanging hiling ko lang ay ilabas ninyo ang buong katotohanan. Ang anunsyo ng eksklusibong panayam ay gumulantang sa media. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Sa araw ng panayam, humarap si Hiraya sa kamera, hindi bilang isang biktima na umiiyak, kundi bilang isang babaeng may dignidad. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagdisenyo. Ako po si Hiraya Di Masalang, anak ng isang mananahi at isang simpleng negosyante. Lumaki po ako sa Baryo Amihan. Simula niya. Ako rin po si Anya, isang taga-disenyo. At isa rin po akong manggagamot. Hindi po ito mga maskara. Lahat po ng ito ay ako. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot. Hindi niya siniraan ang pamilya Ilustre. Hindi niya binanggit ang lihim nilang kasal ni Alon. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa kanyang mga inspirasyon, sa kanyang pagmamahal sa pagtulong sa kapwa. Sa pagtatapos ng panayam, tinitigan niya ang kamera na para bang direktang kinakausap ang buong mundo. Hindi ko po hinihiling na paniwalaan ninyo ako. Ang hinihiling ko lang po
ay huwag ninyong husgahan ang isang tao base sa kanilang pinanggalingan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang pangalan o yaman, kundi nasa kanyang puso at gawa. Ang panayam ay naging viral. Ang publiko, na dati uhaw sa dugo, ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang simpatya ay unti-unting bumaling sa kanya. Sa loob ng kanyang kwarto, napanood ni Alon ang buong panayam sa internet gamit ang telepono ng gwardiya. Isang ngiti ng paghanga at pagmamahal ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang kanyang hiraya. Matapang, marangal. Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Pre, may nakuha na ako. Isang bagay na malaki. Sobrang laki. It's about Celeste and Gung Rosal. Kasunod ng text ay isang audio file. Mabilis itong pinindot ni Elon. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. At habang pinapakinggan niya ang lihim na pag-uusap sa recording, ang paghanga sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang madilim at nakakatakot na galit. Ang ebidensya. Hawak na niya ang katotohanan. At ngayon, oras na para singilin ang lahat ng may utang. Ang katahimikan sa Hacienda Ilustre, kinabukasan ay kakaiba. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng karangyaan, kundi isang katahimikang mabigat na para bang nag-aabang ng isang paparating na unos. At ang unos na yon ay si Alon. Pagkatapos pakinggan ng recording, hindi na natulog si Alon. Gumawa siya ng plano. Sa tulong ni Marco mula sa labas, nagpadala siya ng mga imbitasyon para sa isang importanteng anunsyo sa mga piling miyembro ng media, kasama na ang journalist na nag-interview kay Hiraya. Inimbitahan din niya ang buong pamilya, Madrigal. Ang pain ay simple. Isang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng Ilustre Corporation at ng aking kasal. Walang kamalay-malay ang kanyang mga magulang. Ang akala nila ay tuluyan na siyang sumuko at tatanggapin na ang kanyang kapalaran. Kaya naman, nang makita nila ang mga media van na pumapasok sa kanilang tarangkahan, ipinag-utos nilang ihanda ang Grand Hall. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataon para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Nang magtipon ang lahat sa Grand Hall, ang kanyang mga magulang na nakaupo sa gitna, ang pamilya Madrigal na may mga ngiti ng tagumpay, si Ginning Rosal na nakatayo sa isang sulok na may anyo ng kabanalan, at ang media na handa sa anumang balita. Bumaba si Elon mula sa engrandeng hagdanan. Hindi na siya ang rebeldeng anak na nakilala nila. Ang Alon na humarap sa kanila ngayon ay nakasuot ng isang formal na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na kayang tumupok ng lahat. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Simula niya ang boses ay malinaw at malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinatawag ko kayo ngayon para itama ang isang malaking pagkakamali. Tumingin siya kay Celeste at ngumiti. Isang ngiting nakakakilabot. Celeste, my dear, nais kong magpasalamat sa iyong surprise video noong anibersaryo. Dahil doon, nagkaroon ako ng inspirasyon na gumawa ng sarili kong sorpresa. May isinenya siya kay Marco na nakatayo malapit sa sound system. Isang malaking speaker ang nakakonekta sa isang telepono. Pinindot ni Marco ang play. Sa simula, mahina lang ang tunog. Ngunit habang tumatagal, luminaw ito. Dalawang boses ng babae's boses 1, Celeste. Napakagaling ng plano, Ginga ng Rosal. Hindi ako makapaniwala na naniwala sila sa lahat. Boses 2, Ginga ng Rosal. Sinasabi ko sa iyo, Ija, ang mga mayayaman, madaling maniwala sa gusto nilang paniwalaan, ang isang hamak na probinsyana laban sa isang tapat na lingkod? Palagi akong mananalo. Ang mukha ni Celeste ay biglang namutla. Si Giangairi Rosal ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, Udaswand of Celeste.
Pero paano mo nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagiging anya niya at sa pamilya niya? Boses 2, Nineng na Rosal, hindi mahirap kung may pera ka. Ang pamilya Madrigal ay malapit nang bumagsak. Hindi ba? Ang utang ninyo sa mga kasino ay lagpas ulo na. Itong ibinayad sa akin ng mga ilustre bilang loyalty bonus ay mas malaki pa sa kinikita mo sa isang taon. Ginamit ko ang pera ng mga amo ko para sirain ang babaeng mahal ng anak nila. Nakakatawa, hindi ba? Ang recording ay nagpatuloy. Idinetalye ang bawat hakbang ng kanilang masamang plano. Kasama na ang pag-upa kay Lira para magsinungaling kapalit ng pera. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa bulwagan ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kina Celeste at Gingham Rosal na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang mga magulang ni Alon ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla at kahihiyaho. Kasinungalingan, sigaw ni Celeste. Gawa-gawa lang yan, peke yan. Peke? Tanong ni Alon. Itinaas ang isang opisyal na dokumento. Kung gayon, siguro peke rin itong ulat mula sa bangko na nagpapatunay sa malaking money transfer mula sa account ni Gong Shaboy Rosal papunta sa isang offshore account na pag-aari ng iyong ama? O itong testimonya mula kay Lira Vargas na umamin na sa lahat matapos naming ipakita sa kanya ang ebidensyang ito? Bumagsak si Celeste sa kanyang upuan. Talunan. Si Geng Rosal ay napaluhod, umiiyak at nagmamakaawa sa paanan ni Doña Elara. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Alon sa kanyang mga magulang. Nakita niyo na? Hinusgahan ninyo ang isang inosenteng tao. Itinaboy ninyo siya, ngunit ang hindi ninyo alam, ang babaeng itinaboy ninyo. Huminga siya ng malalim. Ay ang parehong babae na nagligtas sa buhay ko. Inilahad niya ang kwento ng kanyang aksidente. Ang paggising niya sa gitna ng ulan, duguan at walang pag-asa. At ang pagdating ng isang misteryosong babae, ang manggagamot ng takip silim, na gumamot sa kanya at tumawag ng tulong bago nawala. Hinanap ko siya ng ilang buwan, sabi ni Alon. Ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Para pasalamatan siya. Hindi ko alam na ang anghel na yon ay nasa loob na pala ng ating pamamahay, nagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta natin. Ang babaeng hinamak ninyo ay ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako ngayon. Ang revelasyon na ito, ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mga magulang. Ang galit ay napalitan ng pagsisisi. Ang pagmamataas ay napalitan ng hiya. Si Doña Elara ay napahawak sa kanyang dibdib, hirap huminga, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa tapos si Alon. Mayroon pa siyang huling baraha. At dahil sa lahat ng ito, anunsyo niya, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng bibigyan ko ng aking pangalan, ng aking buhay, at ng aking pagmamahal, ang aking asawa. May isinenya siyang muli kay Marco. Bumukas ang malaking pinto sa likuran ng bulwagan. At mula doon, dahan-dahang naglakad papasok si Hiraya. Nakataas ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi na siya ang tutor na takot. Siya ay isang reyna na naglalakad papasok sa kanyang kaharian. Ang lahat ng mga kamera ay napunta sa kanya. Ang lahat ng mga bibig ay natikom. Naglakad si Alon pababa ng entablado. Sinalubong siya sa gitna. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya, sa harap ng lahat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hiraya di masalang ilustre, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw para marinig ng lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay para lamang sa kanya. Pinakasalan kita sa papel, sa isang kasunduang puno ng takot. Ngayon, sa harap ng lahat, gusto kong pakasalan ka muli. Sa pagkakataong ito, sa isang kasunduang puno ng pag-ibig, mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Ulit?
Ang mga luha ay dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya. Hindi na mga luha ng sakit, kundi mga luha ng purong kaligayahan. Ngumiti siya, isang ngiting nagliwanag sa buong bulwagan. Oo, bulong niya. Oo, Alon, pakakasalan kita. Isinuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at hinalikan siya. Sa gitna ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at ng mga taong hindi makapaniwala, ang kanilang halik ang naging simbolo ng katotohanan na sa huli, palaging mananaig. Ang flash ng mga kamera at ang ingay ng mga tanong mula sa media ay tila isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni Hiraya. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang init ng kamay ni Alon na nakahawak sa kanya at ang bigat ng singsing sa kanyang daliri. Isang simbolo ng katotohanang nanaig. Matapos ang kaguluhan, dinala ni Alon si Hiraya sa silid-aklatan, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang digmaan na ngayon ay magiging lugar ng kanilang kapayapaan. Ilang sandali silang naupo sa katahimikan, hinahayaan ang lahat ng nangyari na pumasok sa kanilang isipan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elara. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagsisisi at hiya. Sa likod niya ay si Don Ricardo na hindi makatingin ng diretso sa kanila. Tumayo si Hiraya, handa sa anumang sasabihin nito. Ngunit ang ginawa ni Doña Elara ay isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at sa harap ng kanyang anak, yumuko ito. Isang bahagyang yuko, ngunit para sa isang babaeng kasing taas ng ilustre, ito ay katumbas ng pagluhod. Patawad, sabi ni Doña Elara, ang boses ay basag at puno ng emosyon. Patawarin mo ako, Hija. Ang salitang Hija, anak, ay tumagos sa puso ni Hiraya. Tumingin siya sa babaeng minsay kinatakutan niya at ang nakita niya ay hindi isang matapobreng donya, kundi isang ina na nagkamali at nasasaktan. Pinakinggan ko ang ingay ng aming pangalan at hindi ang tibok ng puso ng sarili kong anak. Patuloy nito, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hinayaan kong mabulag ako ng yaman at apelyido. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Lumapit si Hiraya at hinawakan ang mga kamay ni Doña Elara. Tinanggap ko na po ang paumanhin ninyo bago niyo pa man ito sabihin. Mahinahon niyang sagot. Ang mahalaga po ay ang ngayon. Sa sulok, nagsalita si Don Ricardo. Tinuruan mo kami ng isang leksyon, Hiraya. Isang leksyon na hindi kayang bilhin ng pera. Tinatanggap ka namin, hindi bilang manugang, kundi bilang isang tunay na bahagi ng pamilyang ito. Kaya ang mga pader ng Hacienda Ilustre na minsay naging simbolo ng paghihiwalay ay tuluyan ng gumuho sa gabing iyon, pinalitan ng pundasyon ng pagtanggap at pag-unawa. Ang mga sumunod na araw ay mabilis na nagdaan. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paghahanap ng liwanag. Ang pamilya Madrigal, dahil sa kahihiyan at sa pagkakabaon sa utang, ay tuluyang bumagsak. Nawala sa kanila ang lahat ng kanilang yaman. Si Celeste, na dati reyna ng alta sosyedad, ay napilitang magtrabaho sa isang maliit na kumpanya para mabuhay. Ang kanyang kaparusahan ay hindi kulungan, kundi ang mamuhay sa mundong dati niyang hinahamak. Si Lira naman ay umuwi sa Baryo Amihan, dala ang kahihiyanan ng kanyang ginawa. Hinarap niya ang galit at pagkadismaya ng kanyang ina at ang malamig na pagtanggi ng komunidad na minsan niyang tinalikuran. Ang inggit na nagtulak sa kanya sa kasamaan ang siya ring nagkulong sa kanya sa isang buhay ng kalungkutan. Isang buwan ang lumipas at ang araw ng kanilang tunay na kasal ay dumating. Ngunit hindi ito ginanap sa isang engrandeng simbahan o sa isang mamahaling hotel. Idinaos ito sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa gitna ng Baryo Amihan. Ang mga bisita ay hindi mga mayayamang negosyante,
kundi ang mga simpleng mamamayan ng baryo, mga magsasaka, mangingisda, mga ina, at mga batang minsan nang ginamot ni Hiraya. Ang dekorasyon ay hindi mga mamahaling bulaklak, kundi mga makukulay na banderitas na gawa sa papel. Ang musika ay hindi mula sa isang orkestra, kundi mula sa isang lumang gitara na tinutugtog ng isa sa mga kaibigan ni Hiraya. Naglakad si Hiraya sa gitna. Suot ang isang simpleng puting bestida na siya mismo ang gumawa. Sa dulo, naghihintay si Alon. Suot ang isang puting barong. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas maningning pa kaysa sa araw. Sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang na nakangiti rin ng totoo sa unang pagkakataon. Inaalay ko sa iyo ang aking pangalan, ang aking yaman, at ang aking puso. Sabi ni Alon sa kanyang panunumpa. Ngunit alam kong ang pinakamahalagang maiaalay ko sa iyo ay ang aking pagbabago. Ipinapangako kong magiging lalaking karapat-dapat sa iyong kabutihan. Ikaw ang aking naging angkla, Hiraya. At ngayon, ikaw ang aking magiging tahanan. Tinuruan mo akong yakapin kung sino ako. Sagot ni Hiraya, habang dumadaloy ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Sa'yo ko lang nahanap ang tapang na ipakita ang aking totoong halaga. Ipinapangako kong aalagaan ang iyong puso, gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Mahal kita, Alon. Ang kanilang oo ay sinaksihan ng buong komunidad, sinilyuhan ng isang halik na puno ng pangako. Ang selebrasyon ay simple ngunit masaya, puno ng tawanan, kantahan, at mga pagkaing pinagsalo-saluhan ng lahat. Nang papalubog na ang araw, dinala ni Alon si Hiraya sa tuktok ng isang burol na kung saan ay tanaw ang buong baryo amihan. Mula doon, pinanood nila ang pagkulay kahel ng kalangitan. May sorpresa ako sa'yo, bulong ni Alon. Itinuro niya ang isang malawak na lupain sa paanan ng burol. Binili ko ang lupang iyan. Magpapatayo tayo ng isang ospital, isang modernong ospital, pero libre para sa lahat ng taga-baryo at sa mga karatigbayan. Ito ang magiging proyekto natin. Ang pangarap mo, Hiraya, ay pangarap ko na rin. Tumingin si Hiraya kay Alon, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. Ang lalaking dati gusto niyang baguhin ay binago pala ng pag-ibig. Niyakap niya ito ng mahigpit. Habang magkayakap sila, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, alam nilang ito na ang simula. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga kasinungalingan, pagsubok at sakit. Ngunit sa huli, natagpuan nila hindi lang ang pag-ibig, kundi pati na rin ang tunay na kahulugan ng halaga. Isang halagang hindi nasusukat ng pera, kundi ng puso. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alon at Hiraya. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa busilak na kalooban. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa yaman, sa pangalan, o sa kapangyarihan. Ito ay nasa puso na marunong magmahal, sa isip na marunong umunawa, at sa mga kamay na laging handang tumulong. Ang pag-ibig na totoo ay kayang basagin ang lahat ng pader ng paghuhusga at kayang paghilumin ang lahat ng sugat ng nakaraan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at pag-asa. Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba kung anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.